Noong ika-24 ng Pebrero, 2022 ilang oras lamang matapos i-anunsyo ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang kanilang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Bumaba ang mga tropang Ruso mula sa airborne forces sa Antonov Airport sa rural na bayan ng Hostomel. Sa kabila ng maliit na laki ng bayan, nais ng mga puwersang Ruso na makuha ang estratehikong posisyon nito sa hilagang kanluran ng kabisera ng Ukraine na Kiev, kung saan maaaring magdala ng karagdagang kagamitan sa pamamagitan ng eroplano upang targetin ang mas malalaking pamayanan. Habang ito ang pinakaunang malakihang labanan sa digmaan ng Russia at Ukraine, mahusay na naghanda ang mga Ukrainyano para sa isang kontra-atake. At hindi nagtagal, parehong ang Antonov Airport at ang kalapit na bayan ng Hostomel ay naging isang larangan ng labanan. Sa mga sumunod na buwan, ilang beses na napalitan ng kontrol ang Hostomel at paulit-ulit na nagpadala ang Russia ng mga sundalo, tangke, attack helicopter at daan-daang tropa na sumugod sa lugar habang sinusubukan ng mga Ukrainyano na ipagtanggol ang kanilang posisyon at ang kanilang bansa. Pero paano nga ba naganap ang mga labanan sa Antonov Airport at ang sumunod na labanan sa paligid ng Hostomel? Paano tumugon ang mga Ukrainyano sa unang mga oras ng pagsalakay ng Russia at ano ang nangyari sa Hostomel matapos subukang sakupin ito ng mga Ruso? Ngayon, sasagutin natin ang mga tanong na ito at titingnan ang tensyonado at nakakatakot na realidad sa likod ng mahahalagang unang oras. Mga araw at linggo ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Halos isang taon bago ang pananakop sa Ukraine, nagtipon-tipon na ang mga puwersa ng Russia ng mga kagamitang militar at mga sundalo malapit sa hangganan ng lupa na kanilang pinagsasaluhan ng kanilang target. Nakuna ng satellite images ang paggalaw ng mabibigat na sandata tulad ng mga misil at armored convoy malapit sa hangganan ng Ukraine na agad nakatawag ng pansin ng mga internasyonal na pamahalaan. Lumalabas na malinaw na malapit nang mangyari ang posibleng pananakop, kaya naman nagsimulang maghanda ang Ukraine para sa pinakamalalang maaaring mangyari. Isa sa mga matyagang nagmamasid sa kilos ng Russia mula kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 2021 sa pandaigdigang entablado ay ang CIA ng Estados Unidos. Si William J. Burns, na siya noong namumuno sa CIA, ay naglakbay papuntang Ukraine noong Enero ng 2022, dala ang impormasyon na talagang may balak ang mga puwersa ng Russia na umatake. Partikular na target ang paliparang Antonov at ang kalapit na bayan ng Hostomel. Bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin ang Hostomel at ang paliparan nito. Ang Hostomel sa hilaga-gitnang Ukraine ay hindi agad mukhang lugar ng malaking operasyong militar sa unang tingin. Noong 2022, mahigit 18,000 katao ang tumatawag na tahanan ang bayang ito. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa kalapit na kabisera ng Kiev, pati na rin sa mga lokal na industriya ng paggawa ng salamin at syempre sa Antonov Airport. Ang tahimik na bayang ito sa kanayunan ay mas kilala talaga dahil sa paliparan nito na nagsisilbing internasyonal na sentro ng kargamento at pasilidad para sa pagsubok ng mga eroplano. Ang pinakamalaking kargamentong eroplano sa mundo, ang Antonov 225 Maria, ay nakaimbak sa paliparan noong panahon ng pananakop. Isa lang ito sa mga sasakyang panghimpapawid dito na masisira sa sumunod na labanan. Madalas gamitin ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine ang paliparang Antonov para magdala ng tropa at may presensya na sila roon bago dumating ang puwersa ng Rusya habang naghahanda ang mga Ukrainyano sa pag-atake. Hindi nila alam ang eksaktong oras ng pag-atake.
ang paliparan ay naitalaga na ng pagitan ng 200 hanggang 300 tropa ng National Guard matapos matanggap ng Ukraine ang impormasyon mula sa CIA. Pero karamihan sa kanila ay mga conscript lang. Kaunti lang ang propesyonal at eksperyensadong sundalong nagbantay sa paliparan at hindi rin inasahan ng mga Ukrainyano ang lakas ng puwersang dadalhin ng mga Ruso. Inakala nilang maliit na grupo lang ng mga special forces ang sasalakay, hindi isang malawakang airborne assault. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin ng militar ng Ukrainyano na mas mahigpit na bantayan ang paliparan noong ika-23 ng Pebrero. Matapos ang impormasyon mula kay banker at intelligence officer na si Denis Kiryev na nagsabing maglulunsad ng pag-atake ang mga Ruso kinabukasan. At tama nga, si Kiryev ay tama. Binalak ng mga Ruso sakupin ang Antonov Airport at Hostomel. Tapos mabilis sumugod sa Kiev gamit mabibigat na armas na inilipad. Ayon sa ulat, plano ng mga Ruso na matapos agad ang lahat, bumuo ng mahigpit na kontrol sa rehiyon ng Hostomel upang agad na maisagawa ang pag-atake sa Kiev. Ayon sa ulat, naniwala si Putin na ang unang pag-atake sa Hostomel ay magdudulot ng kaguluhan sa Ukraine, magpapabagsak sa militar, at magreresulta sa paglalagay ng isang puppet na pamahalaan ng Russia. Ngunit ang realidad ay magiging lubhang kakaiba. Naghanda ng mabuti ang Ukraine para sa pag-atake sa Hostomel at dahil dito, hindi sila lubos na nabigla. Nang magsimula ang pananakop noong ika-24 ng Pebrero, pagdating ng mga Ruso, napalakas na ang paliparan ng Antonov ng karagdagang mga sundalo, tangke at mga armored na sasakyan. Ang unang engkwentro ng digmaang Ruso-Ukrainian ay naganap bandang 6:00 ng umaga noong ika-24 ng Pebrero 2022. Sinimulan ng Rusya ang pananakop sa pagpapakawala ng 4 na Novotor caliber na misail sa paliparan ng Antonov at kalapit na base ng National Guard na nagsusuplay ng sundalo roon. Bagamat tumama ang mga misail, hindi na pinsala ang garison ng mga Ukrainyano sa paligid ng paliparan. Gayunpaman, ang sumunod na opensiba ay napatunayang mas mahirap. Pagsapit ng 9:30 ng umaga, nagpalipad ang Rusya ng humigit kumulang 30 helicopter na magsisilbing taga-supply ng mga tropa at kagamitan sa paligid ng paliparan ng Antonov. Ngayon, nagsimula ng magdala ang Rusya ng humigit kumulang 200 hanggang 300 airborne troops sa pamamagitan ng himpapawid na sinamahan ng mga ka-52 at Mi-24 attack helicopters. Ngunit hindi ito sapat para tuluyang pabagsakin ang mga depensang inihanda ng mga Ukrainyano sa paliparan. Ginambala ng mga Ruso ang radar ng kalaban kaya hindi nila napansin ang paparating na atake ng mga helicopter. Gayunpaman, nasalubong ng puwersang panlupa ng Ukrainyano ang mga Ruso nang magsimula silang bumaba sa paliparan sa Ilog Dnieper. Pinaputukan nila ang mga helicopter gamit ang maliliit na armas, apoy at portable guided missile. Matagumpay ang unang bugso ng depensa na ito at nagawang pabagsakin ng mga Ukrainyano sa lupa ang 2 sa mga attack helicopter ng Ruso. Ngayon, mas mahirap at delikado na ang ligtas na paglapag ng mga tropang Ruso. Ngunit agad lumitaw ang pangalawang bugso ng mga helicopter mula sa makapal na ulap, tinatakpan ang kanayunan. Ang mga Ukrainian sa pambansang gwardiya ay pumwesto sa anti-aircraft na baril sa hilagang dulo ng paliparan at naghanda silang salubungin ang mga ito. Dumating ang ikalawang bugso ng helicopter sa Antonov Airport bandang 11:00 ng umaga para linisin ang lugar at makalapag ang tropang panlupa. Nagpakawala ng sunod-sunod na mga rocket ang mga helicopter na ito sa mga depensang Ukrainian na nakapaligid sa paliparan. Habang matatag ang garison, may ilan na nagtagumpay sirain ang mga depensa sa paligid. Nagbigay ito ng sapat na oras sa mga puwersang Ruso para mailapag ang kanilang mga tropa sa labas ng Hostomel at hindi nagtagal ay papalapit na ang kanilang mga sundalo. Ang mga kasapi ng National Guard na naitalaga sa paliparan ay nahirapang ipagtanggol ang kanilang posisyon. Para sa karamihan, ito ang una nilang karanasan sa labanan at wala silang karanasan, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Isa pang Russian helicopter ang pinabagsak ng National Guard member
na si Sergei Falotyuk, kaya napilitang mag-emergency landing si Commander Kapitan Ivan Boldyrev nang tamaan ang kanyang helicopter. Samantala, unti-unting dumami ang mga puwersa ng Russia sa lupa at sa kabuuan ng unang labanan sa paliparan, humigit kumulang 700 paratrooper ang inilipad papasok. Matapos ang halos isang oras ng labanan, umatras ang mga Ukrainyano. Bagamat sa puntong ito ay wala pa raw sa kanila ang napatay. Ang pag-atras ng mga puwersa ng Russia na hindi na kayang harapin ang panganib ng napapalibutang garison ay nagbigay daan sa mga mananakop na makuha ang hilagang bahagi nito, kung saan matagumpay na napapaatras ng mga anti-aircraft gun ang mga helicopter. Pagsapit ng tanghali, nakuha na ng mga Russian ang paliparan ng Antonov mula sa kontrol ng Ukraine at pumasok na ang mga sundalong Ruso upang hintayin ang pagdating ng mga bagong tropa. Habang matagumpay nang nakuha ng mga Ruso ang paliparan ng Antonov, patuloy silang nakaranas ng paglaban mula sa mga puwersang Ukrainian na umatras, pati na rin mula sa mga lokal na armadong mamamayan ng Hostomel. Sa hapon, sinimula ng mga umatras na bombahin ang paliparan gamit ang artilleriya at isang malaking kontra-atake ang pinangunahan ni General Valery Valushny sa ilalim ni Valushny. Sinimula ng ika-72 mekanisadong brigada sa tulong ng ika-4 na Rapid Reaction Brigade at ng Ukrainian Air Force ang pag-atake sa mga posisyon ng Russia sa bagong nasakop na paliparan. Tumugon ang mga Ruso sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 Sukhoi Su-25, isang jet na dinisenyo para magbigay ng suporta sa mga sundalo sa lupa, na agad namang nakaharap sa mga Ukrainian. Sukhoi Su-24 at MiG-29. Agad na pinalibutan ng militar ng Ukraine ang paliparan sa pagtatangkang mabawi ito mula sa mga mananakop na Ruso. Nagtagumpay silang itaboy. Pabalik ang mga Ruso pagsapit ng gabi ng ika-24 ng Pebrero. Napilitang talikuran ng mga eroplanong pandigma ng Rusya ang misyon nilang magdala ng karagdagang puwersa. Bukod dito, umatras ang mga tropang Ruso mula paliparan patungong kalapit na kanayunan para muling magtipon. Nakahanap ang mga Ukrainyano ng karagdagang suporta sa yugtong ito mula sa mga sundalo ng Georgian National Legion. Hinabol nila ang umatras na sundalong Ruso gamit ang sasakyan, tinutugis habang papunta sa kagubatan. Ibig sabihin nito ay nasa kamay na muli ng mga Ukrainyano ang paliparang Antonov. Ngunit hanggang kailan nga ba? Kinabukasan, muling lumitaw ang mekanisadong puwersa ng lupa ng mga Ruso sa labas ng paliparan. Mula sa kanilang pagmarcha mula Belarus, nagawa nilang pabagsakin ang depensa ng mga Ukrainyano sa bayan ng Ivankiv sa kabila ng matinding paglaban. At sinimulan na nilang tapusin ang nasimulan ng unang bugso ng mga sumalakay. Kasama ng mga pag-atake mula sa himpapawid, unti-unting nakapasok ang mga puwersang panlupa sa paliparan, binasag ang natitirang depensa sa labas at lumaban papasok. Upang harapin ang mga Ukraino na muling nabawi ang kanilang posisyon, ilang oras lang ang nakalipas. Sa loob ng umagang iyon, mabilis na nagpalit ng kamay ang paliparan muli. Ayon sa mga pinagkukunan ng Russia, 200 Ukraino ang napatay sa pagsalakay na ito habang wala ni isang Ruso ang namatay. Gayunpaman, tinututulan ito ng mga pinagkukunan ng Ukraino at internasyonal na mamamahayag. Ngunit ang malinaw ay agad na pumasok ang mga Ruso sa paliparan ng Antonov at siniguro nila ito para sa kanilang sarili. Agad na inangkin ng Ministry ng Depensa ng Ukraino na labis na nasira ng mga Ruso ang paliparan sa kanilang pag-atake kaya hindi na ito mapapakinabangan sa nalalapit na labanan laban sa Kiev. Habang opisyal nilang kinumpirma noong ika-25 ng Pebrero na wala na sila sa kontrol ng paliparan ng Antonov, sinimulan ng mga Ruso na lumipat sa susunod na lohikal na posisyon upang mabawasan ang anumang paglaban ng mga Ukraino sa lugar. Ang bayan ng Hostomel mismo nagsimula ang labanan kinagabihan sa labas ng Hostomel, pinakamalapit sa paliparan. Lumaban ang mga puwersang panlupa ng Ukraine sa mga Ruso habang sumusulong ang kalaban, kasabay ng pag-atake ng Mi-24 helicopter ng Ukraine gamit ang sunod-sunod na rocket sa mga sundalo at tangke ng kalaban.
Nagtagumpay ang mga Ukrainyano sa pagdepensa sa Hostomel laban sa pag-atake sa mga unang yugto ng opensiba sa bayan at nagawa nilang sirain ang ilang tangke ng Ruso sa proseso. Sa natitirang bahagi ng araw, sinubukan ng mga mandirigma sa magkabilang panig na sumulong. Nagmartsa ang mga Ruso na tila hindi apektado habang sinalubong sila ng mga Ukrainyano ng apoy at matinding galit. Sa panahon ng pag-atake, nagawang sirain ng mga puwersa ng Rusya ang tulay ng Irpin, isang pangunahing ruta papasok ng Kiev na nag-uugnay sa Hostomel at sa kabisera. Bukod pa rito, nagsisimula ng mabunyag ang mga plano ni Putin para sa posibleng pag-atake sa Kiev sa bagong nasakop na paliparan. Nakatanggap ng impormasyon ang mga Ukrainyano noong huling bahagi ng ika-25 ng Pebrero na may unit ng 1,500 Kadyrovites na pumasok sa paliparang Antonov upang patayin si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sa isang planadong tangkang pagpatay, ang mga Kadyrovites ay mga Chechen na unit ng mga organisasyong militar ng Russia, kabilang ang National Guard at ang Ministry of Defense. Ayon sa impormasyong natanggap ng mga Ukrainyano, ang mga lalaking ito ay, ayon sa kanila, ang pinakamagagaling na mandirigma ng Republika ng Chechnya at sila ay mahusay na kagamitan upang sumugod kay Zelensky. Ngayon na nakuha na ang paliparan mula sa pananaw ng mga Ukrainyano, kailangan nang may gawin agad tungkol dito. Tulad ng nabunyag, ang mga Kadyrovites ay ipinadala sa paliparan upang patayin si Zelensky. At maaaring naging matagumpay sila kung hindi sila nasabat ng mga Ukrainyano na nagtatanggol sa Hostomel laban sa pag-atake. Ang mga Kadyrovites ay nagtipon ng isang napakalaking konvoy ng mga tangke sa labas ng Hostomel. Ngunit agad silang sinalubong ng matinding putok mula sa Ukrainian National Guard at Special Operations Center ng Security Service ng Ukraine. Nakilala sa tawag na Alpha Group, unang namataan ng mga drone ang galaw ng mga Kadyrovites at agad na nabigo ang plano ng asasinasyon ayon sa mga sanggunian ng Ukraine. Nagawang mapabagsak ng National Guard at Alpha Group ang 56 na tangke ng Russia habang pumoporma ang mga ito at iniulat na daan-daang Kadyrovites ang napatay sa proseso. Kabilang sa mga napatay, ayon sa mga Ukrainian, ay si Magomed Tushayev, isang lieutenant colonel sa mga Kadyrovites. Nagpatuloy ang National Guard sa pagtugis sa mga mandirigmang Chechen habang lumilipas ang linggo at iniulat na daan-daan pa ang napatay nila pagsapit ng ika-28 ng Pebrero habang lumilipat ang Pebrero sa Marso. Nakita ng mga Ukrainian sa Hostomel kung paano naging lugar ng pagkubkob ang kanilang bayan. Sa patuloy na pambobomba ng artilleriya at sunod-sunod na airstrike na inilunsad ng mga mananakop, ginawa ng Ukrainian National Guard ang lahat ng kanilang makakaya upang mabawasan ang epekto ng walang tigil na pambobomba. Sa kasamaang palad, kaunti lang ang naitulong nito sa mga naipit sa bayan dahil walang sasakyang sibilyan na pumapasok o lumalabas ng Hostomel. Nahihirapan ang mamamayan kumuha ng pagkain at tubig at ang matinding artilleriya ay nagpatigil ng kuryente sa malaking bahagi ng bayan. Bukod pa rito, paubos na rin ang mahahalagang supply ng medisina sa bayan. At dahil marami ang namatay o namamatay dahil sa labanan, nagiging malaking panganib na ang pagkalat ng sakit. Ang makataong tulong, bagamat mahalaga, ay hindi talaga naging isang opsyon. Iniulat na pinaputukan ng puwersang Ruso ang mga ambulansya, habang ang mga natitirang Kadabarite ay nagnanakaw at nangongotong sa mga residente ng Hostomel na sinusubukang magpatuloy sa araw-araw. Kung magdadala ng tulong, madali lang na maging target ang mga nagbibigay nito. Ang unang labanan sa loob ng sentro ng Hostomel ay naganap noong ika-3 ng Marso, 2022. Iniulat ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na sa petsang iyon, ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine kasama ang tulong ng mga armadong sibilyan ay nakasira ng hanggang 20 BMD-2 at BMD-4. Ito ay mabibigat na armored na sasakyang pandigma tulad ng tangke na pagmamay-ari ng airborne forces ng Russia. Meron silang malalakas na tore na kayang magpaputok ng autocannon na bala. Maraming labanan kontra Russian BMD ang naganap sa paligid ng pabrika ng salamin sa Hostomel, na dating masiglang industriya, ngunit naging tahimik dahil sa digmaan. Habang pumapasok ang mga armored na sasakyan,
napigilan ng matinding paglaban ng mga Ukrainian ang mga puwersa ng Russia na makalapit sa sentro ng bayan. Sa panahong ito, nagsimulang mag-post ang mga puwersa ng Ukrainian ng mga video sa social media na nagpapakita ng mga labis na nasirang BMD at mga patay na sundalong Ruso na nagkalat sa mga kalsada ng Hostomel. Makalipas ang ilang oras noong Marso 3, habang lumalabas ang puwersa ng Russia mula sa Antonov Airport para muling salakayin ang bayan, nagtagumpay ang mga Ukrainian sniper sa sentro na pabagsakin ang isang mahalagang target. Si Major General Andrei Sukovetsky na namumuno sa ikapito Guards Mountain Air Assault Division ng Airborne Forces ay napatay nang tamaan siya ng isang Ukrainian na mamamaril. Ang mga ulat tungkol sa pagkamatay ni Sukovetsky ay malalabuan dahil sa kaguluhan ng digmaan na nagsimula na, at may ilang ulat na nagsasabing siya ay napatay sa panahon ng paglusob sa Mariupol. Isang kaganapan sa Ruso-Ukrainian na digmaan na napag-usapan din natin kamakailan sa channel na ito. Pinaniniwalaan, gayunpaman, na may mas mataas na antas ng katiyakan na si Sukovetsky ay tunay na napatay sa labanan sa Hostomel at hindi sa panahon ng paglusob sa Mariupol. Muling pumasok ang mga puwersa ng Russia sa sentro ng Hostomel kinabukasan ng umaga noong ika-4 ng Marso 2022. Sa pagkakataong ito, handa na ang mga Ukrainians at sinira nila ang isa pang Russian BMD gamit ang BM-21 Grad rockets na nakakabit sa likod ng mga sasakyang militar. Ayon sa ulat, ilang mga sundalong Ruso rin ang napatay ng mga rocket na ito habang patuloy na matapang na ipinagtatanggol ng mga Ukrainians ang kanilang teritoryo. Samantala, malapit sa paliparan kung saan nakaistasyon ang isa pang unit ng mga Kadavarites, nalulupig ng apoy ng mga Ukrainians ang mga puwersang Chechen at ang kanilang mga bala, armas at sasakyan ay nakuha ng mga tagapagtanggol. Pagsapit ng ika-4 ng Marso, idineklara ng Ukraine na matagumpay nilang nabawi ang sentro ng Hostomel mula sa sumusulong na mga puwersang Ruso. Ayon sa ulat, nawala ng 50 sundalo ang mga Ruso sa mga sagupaan na naganap noong araw na iyon at maraming mahalagang impormasyon at kagamitan ang nakuha mula sa kanilang mga katawan. Malinis na sa mga Ruso ang sentro ng bayan, ngunit hindi pa ang Antonov Airport kaya hindi pa tuluyang nagwagi ang araw na iyon. Sa gabi, napatay si Major Valery Viktorovich Chibinev, isang Ukrainian na komander ng mga sniper mula sa ika-79 Air Assault Brigade malapit sa Antonov Airport. Habang papalapit ang mga puwersang Ruso mula sa 31 Guards Air Assault Brigade upang palakasin ang kanilang bagong nasakop na teritoryo, muling lumapit ang mga sundalo mula sa 31 Guards sa sentro ng bayan. At sinakop nila ang isang malaking residential building complex sa labas ng bayan, kung saan kumuha sila ng mahigit 40 sibilyan bilang mga bihag. Kabilang sa mga bihag ay ang Ukrainian na mamamahayag na si Ruslan Vinichenko, na nag-uulat noon tungkol sa sitwasyon sa Hostomel nang sakupin ito ng mga Ruso. Iniulat niya na may 60 pang iba na nakakulong sa kompleks kasama niya at may karagdagang 70 pa na nahuli ng mga Ruso. Sa katabing gusali, sinabi ni Vinichenko na pumasok ang mga sundalong Ruso sa kanilang building complex at nagnanakaw at kumukuha ng mga gamit mula sa mga bahay ng Ukrainian, pati na rin kinukumpiska ang mga electronics para limitahan ang ugnayan sa labas ng mundo. Sinimula ng mga Ruso na tipunin ang kanilang mga bihag sa mga basement ng mga apartment complex, kung saan papayagan lang lumabas ang mga sibilyan para kumuha ng tubig o manigarilyo. Ilan, ayon sa kanya, ay nagpakalat ng maling balita tungkol sa pagkatalo ng mga Ukrainyano sa mga pangunahing lungsod, taktika ng panghihina ng loob na naiulat din sa ibang rehiyong na apektuhan noong unang araw ng digmaan gaya ng Mariupol. Habang sina Vinichenko at ang kasama niya ay nakatakas mula sa mga Ruso sa apartment complex gamit ang sasakyang sumundo sa kanila, ang iba ay hindi pinalad. Ayon sa ulat, 1 linggo matapos kunin ang mga bihag, inanunsyo ng mga sundalong Ruso ang plano nilang ilipat ang mga ito sa Belarus. Karaniwan na ang balita tungkol sa mga sundalong Ruso na nagdadala ng mga sibilyan sa loob o tabi ng Russia noong unang mga araw. At muli, may mga tao mula sa Mariupol na nag-ulat na ang mga sibilyan na nagtangkang tumakas mula sa napapalibutang lungsod ay dinala rin sa mga kampo sa kabilang panig ng hangganan ng Russia.
Pagsapit ng ikalima ng Marso, nagawang makapasok pa ng mga sundalong Ruso sa Hostomel. Kumuha ng mga bihag at itinaboy ang paglaban ng mga Ukrainyano habang sinakop nila ang bayan. Hindi maganda ang kalagayan para sa Ukrainian National Guard o para sa mga hindi nakatakas mula sa nasabing lugar. Habang pumapasok ang mga Ruso, naging tanong agad kung magagawa ba ng mga Ruso na mapanatili ang Hostomel para magamit nila ito bilang panimulang hakbang sa kanilang balak na sumugod sa Kiev. Pagkasakop ng mga Ruso sa Hostomel, pinigilan nilang makalabas ang mga sibilyan. Nagposisyon ang militar sa paligid ng mga labas at sa gitna ng bayan. Para sa mga Ukrainians na naipit sa loob, pakiramdam nila ay tuluyan nang nawala sa kanila ang bayan. Noong ika-7 ng Marso, iniulat na pinatay ng mga sundalong Ruso si Yuri Prilipko, na noon ay nagsisilbing alkalde ng Hostomel. Napatay si Prilipko habang inaasikaso niya ang paghahatid ng tulong sa mga residente ng kanyang bayan. At matapos siyang mamatay, nilagyan ng patibong ang kanyang bangkay upang mapatay ang sinumang magtatangkang ilibing siya. Mukhang makakamit din ng mga Ruso ang gusto nila hanggang sa isang sundalong Ruso ang nagtanggal ng patibong habang sinusubukan ng isang lokal na pari na ilibing ang bangkay ni Prilipko. Ayon sa ulat, ang parehong sundalo rin ang tumulong sa pari na ilipat ang bangkay ng alkalde sa isang kariton para madala ito sa simbahan. Noong Marso ng 2022, isang nakaligtas sa kaguluhan ang ininterview ng Organisasyong Pangbalita ng Ukraine na Texty na piniling manatiling hindi pinangalanan. Ikinuwento niya na sa mga sundalong Ruso sa Hostomel, marami pang Kedirovite ang pumapatay ng sibilyan nang walang paglilitis ayon sa kanya. Sipi, ngayon marami ng mga Kedirovite sa buong Hostomel. Sa ilang lugar, mas marami sila. Sa iba naman ay mas kaunti. Pero sa totoo lang, kumalat na sila ngayon sa buong lungsod. Nag-iikot sila sa lungsod gamit ang kanilang mga sasakyan, nagpapaputok sa ere, at kung hindi nila gusto ang isang tao, maaari nila itong barilin. Binarel nila ang isang residente ng pribadong bahay matapos sirain ang kanyang bakod nang lumabas siya para tingnan. Inutusan siyang magbigay ng pagkain, pero nang tumanggi siya, binaril siya ng mga mananakop at umalis. Habang nagpapatuloy ang lahat ng karahasang ito sa sentro ng Hostomel, labis na nangangailangan ng suporta ang mga mamamayan nito. Nahihirapan ng makahanap ng pagkain, tubig at kulang ang mahahalagang gamot para sa mga sugatan. Hindi makapasok ang internasyonal na makataong tulong sa sentro ng Hostomel dahil sa posisyon ng mga tropang Ruso sa paligid nito. Ngunit hindi pa lahat ay nawala para sa mga Ukrainyano sa ikalawang linggo ng Marso. Ilang ulit na sinubukan ng mga Ukrainyano na mabawi ang bayan mula sa mga mananakop habang muling bumaba ang mga sundalong Ukrainyano sa Hostomel bago subukang bawiin ang bayan mula sa mga Ruso. Gayunpaman, nagsimulang mamahagi ng tulong ang mga sundalong Ukrainyano sa mga sibilyan saan man kaya. Matapos mabawi ang ilang bahagi ng labas ng pamayanan mula sa mga tropang Ruso at mapigilan ang isang pagganti ng mga Ruso noong gabi ng ika-8 ng Marso, ang susunod na hakbang ng mga sundalo ay maghanda para sa isang malawakang paglikas. Nagsimula ang paglikas na ito sa araw ng ika-8 ng Marso, ngunit naging mahirap ang pag-alis ng mga sibilyan mula sa bayan. Patuloy na nagpapaputok ang mga Ruso sa sinumang nagtangkang magsagawa ng paglikas. Mas naging matagumpay ang mas malawak na pagsisikap na ilikas ang mga mamamayan mula sa rehiyon ng Kiev Oblast. At pagsapit ng ika-9 ng Marso, humigit kumulang 20,000 sibilyan na ang nailipat sa ibang bahagi ng bansa. Kinailangang dahan-dahan ang pagbawi sa Hostomel. Sakop ng mga puwersang Ruso ang lugar, kaya naging mahirap para sa mga sundalong Ukrainian na makakuha ng teritoryo. Lalong pinahirap ito ng tuloy-tuloy na pagdating ng mga helikopter ng Ruso, na nagdadala ng mga bagong tropa at supply para sa mga mananakop. Habang palihim na nagpapatuloy ang mga pagtatangka ng paglikas sa buong linggo, sinimula ng mga Ukrainian ang isang opensiba laban sa mga Rusong nakapwesto sa Hostomel. Una noong ika-13 ng Marso, inatake nila ang tulay sa labas ng sentro ng bayan habang tumatawid ang mga tropang Ruso na nagdulot ng pagkamatay ng ilang sundalo at pagkasira ng tulay.
Noong ika-16 nagtipon ang pambansang gwardya ng Ukraina upang magsagawa ng sunod-sunod na malawakang kontra-atake laban sa mga Rusong sumakop sa Hostomel. Sinimulan nila sa pag-atake ng artilyeriya sa mga posisyon ng Ruso, kaya nagsipagkalat ang mga ito bago nila mabawi ang malaking bahagi ng teritoryo sa gitna ng Hostomel. Binanggit ni Andriy Nevatov, hepe ng pulisya ng rehiyon ng Kiev, ang isyong iyon. Ang kontra-opensibang ito ang pumigil sa mga Ruso na ituloy ang planong direktang pag-atake sa kabisera, na malamang ay naisakatuparan sana sa loob lamang ng ilang linggo. Pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2022, iniulat ng pamahalaang militar ng rehiyon ng Kiev na napaalis na ang mga tropang Ruso mula sa kanilang posisyon sa Hostomel at sa paliparang Antonov. Ang tila tiyak na tagumpay ng mga Ruso sa mga unang araw ng digmaan ay napatunayang panandalian lamang mula sa pananaw ng mga Ruso. Ang kanilang pangunahing pagkakataon na sakupin ang kabisera ng Ukraine ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata at anumang pagmamaliit nila sa kanilang kalaban ay agad na nabura. Ang mga kontra-atake ng mga Ukrainyano ay napatunayang labis para sa militar ng Rusya. At dahil sa matinding paglaban ng mga Ukrainyano, napilitan silang iwanan ang kanilang bagong kinuhang mga ruta papunta sa kabisera. Matinding naapektuhan ang Hostomel ng hagupit ng digmaan. Ang paliparan, kasama ng maraming gusali sa sentro ng bayan gaya ng mga simbahan, daycare at mga tindahan, ay naiwanang wasak at baluktot dahil sa putok ng artilyeriya. Habang ang mga kalsada ay napuno ng mga wasak na balangkas ng mga sirang sasakyang militar, tangke, truck pang transportasyon, BMDs, at maging ang tanyag sa buong mundo na Antonov at 225 Maria na kargamentong eroplano ay nagkalasog-lasog habang nagpapatuloy ang digmaan. Sa kabila ng pinsalang tinamo ng bayan, nananatiling makapangyarihang simbolo ng paglaban ang Hostomel para sa mga mamamayang Ukrainyano. Ang simpleng bayang ito sa kanayunan ay nagawang matagumpay na ipagtanggol ang kanilang posisyon laban sa isang malaking pandaigdigang makapangyarihang bansa. Kahit na tila napakalaki ng kalamangan laban sa mga walang karanasang miyembro ng Ukrainian National Guard at ang inaakalang mabilis na panalo ng mga Ruso sa lugar ay nauwi sa tagumpay ng mga Ukrainyano. Matapos ang labanan sa Hostomel at ang sagupaan sa paliparan ng Antonov, inihayag ni Alexander Fomin, ang pangalawang ministro ng depensa ng Russia, na aatras ang mga tropang Ruso mula sa mas malawak na lugar ng Kiev. Ang mga umaatras ay ginawa ito ng mabilis, sinisira ang sarili nilang kagamitan upang hindi ito magamit ng mga puwersang Ukrainyano. Gayunpaman, maraming kagamitan ng Russia ang naiwan na buo at nakuha ng mga puwersang Ukrainyano sa mga naunang yugto ng labanan, na nagbigay daan sa kanila upang mapalakas pa ang kanilang depensa. Sa kasalukuyan, hindi pa tiyak kung ilan ang mga nasawi sa magkabilang panig ng labanan at mas mahirap makuha ang impormasyong ito dahil patuloy pa rin ang mas malawak na labanan. Parehong sinasabi ng magkabilang panig na daan-daang sundalo ng kalaban ang napatay sa buong labanan sa Hostomel at Antonov. Ngunit sa totoo lang, pinaniniwala ang parehong malaki ang naging casualty ng magkabilang panig. Maraming armored vehicles at helicopters ang nawala sa hukbong Ruso habang ipinagtatanggol ng mga puwersang Ukrainyano ang kanilang teritoryo. Naitala sa kasaysayan ang labanan bilang malaking tagumpay ng mga Ukrainyano. Dahil dito, kung hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang posisyon sa paraang ginawa nila, maaaring tapos na sana ang digmaan para sa mga Ukrainyano ngayon. Pero sa simula ng 2026 ang Hostomel ay pagmamay-ari pa rin ng Ukraine. At kasalukuyan, itong isinasailalim sa rekonstruksyon habang sinusubukan ng mga residente nitong ibalik ang dating ganda at karangalan nito. Kitang-kita pa rin ang mga epekto ng labanan at ang mga sibilyang naapektuhan ng pananakop ay labis na nagdusa dahil dito. Sa sapat na panahon at pagkakataon para sa mga Ukrainian, maaaring maibalik ang Hostomel sa dati nitong kalagayan bago ang digmaan. Ganon din ang masasabi para sa paliparan ng Antonov. Ang pinsala mula sa pambobomba at putok ng helicopter ay hindi pa rin lubusang naayos hanggang ngayon at makikita pa rin ang mga sirang eroplano na nagkalat sa mga runway at paliparan nito. Malapit na muling maging pangunahing sentro
ng kargamento ng industriya ng Ukranya ang paliparan. Si Volodymyr Zelensky mismo, sa simula ng 2025 ay nabanggit ito sa isang panayam sa Italianong publikasyon na Il Foglio. Iyan ang sinabi niya. Kung bumagsak ang Kyiv noong Pebrero 2022 tayo, sana ang natalo sa digmaan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang labanan kung saan nagawa ng mga Ukrainian na makakuha ng sapat na oras upang ipagtanggol ang kanilang kabisera habang patuloy ang mga Ruso sa pagsubok ng mga opensiba sa buong bansa. Mahirap pa ring tukuyin kung saan papanig ang digmaan ng Russia at Ukraine, lalo na't umaasa pa sa bagong planong pangkapayapaan mula sa Estados Unidos. Patuloy ang pambobomba sa mga lungsod at tropa ng Ukraine, kaya't napuna ni Zelensky na hindi sineseryoso ni Vladimir Putin ang anumang nalalapit na negosasyon para sa kapayapaan. Sa ngayon, gayunpaman, nananatiling matindi ang paglaban ng Ukraine gaya ng sa mga unang araw ng digmaan. Panahon lang ang makakapagsabi ng susunod na mangyayari. Maraming salamat sa panonood ng ating video ngayon. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Lahat ng aming nilalaman mula sa pananaliksik at pagsulat ng script hanggang sa pag-edit at pag-narrate ay ganap na gawa ng tao, walang ginamit na AI. Kung gusto mong suportahan ang channel namin, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify kapag may bagong Wars of the World na video. Maraming salamat sa panonood.